Siguradong mananalo si Sara. So dapat talaga magsama ang pula at dilaw. Unless daw mapatanggal sa impeachment si BP Sara. Ganyan na po kababaw yung vloggers nila. Ganyan na po pinag-uusapan ng kanilang mga political analyst daw. Yung isa pa nga ata ay dating speaker, hindi ko malaman kung ano yun. Dating kalbo, hindi ko alam. Basta yun ang kanila. Ang usapin nila dapat magsama-sama ang pula at dilaw. Hindi nila pinag-uusapan yung mga ganitong nawawala. Ang pinag-uusapan, paano tatalunin si Sara? They are concerned, not on the Filipino people. But paano matatanggal si Sara? Kaya importante raw, ma-impeach si BP Sara. Kaya magkakaroon ng impeachment sa Sara sa February. Kamakailan nga lang sa pahayag kay Toby Tiangco ay tila umami na ito patungkol sa mga kabulastugang ginagawa ngayon ng kasalukuyang gobyerno. Ayon pa nga sa kumpirmadong balita source online, matagal nang alam ni Marcos Jr. ang garapalang korupsyon. Isiniwalat ni Nabotas Representative Toby Tiangco na matagal nang alam ni Pangulong Marcos Jr. ang umano'y garapalang korupsyon na kinakasangkutan ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tiangco, pag-upo pa lang sa meeting noong Nobyembre 24, 2024 ay diretsahang sinermona ni Marcos ang kaniyang pinsan sa harap pa mismo ni Tiangco tungkol sa umano'y pagkuha ng pondo at posibleng labis-labis na yaman. Mismong Pangulo raw ang nagbitaw ng matitinding tanong, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan niyo? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Gaano karaming pera ba ang gusto nyo? Gaano karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Kasunod nito, sinabi pa raw mismo ni Marcos, sobra na kayo, lahat ng pera kinukuha nyo. Ayon kay Tiangco, kaya niya ito hindi agad inilahad ay dahil napakasakit na mga salita at nagtaka raw siya kung bakit sinama pa siya kung papagalitan lang naman pala si Romualdez. Ibinunyag din ng mambabatas na marami umanong pagkakataon na ginagamit ni Romualdez ang pangalan ni Marcos para sa mga utos nito. Sa magkahiwalay na video, sinabi ni Saldico na inutusan daw siya ni Romualdez na para raw kay Marcos na bilhin ang number 30 Tamarin St. Forbes Park para maging drop-off point ng mga kickbacks. Sinabi ni Saldico na 1 bilyon ang personal niyang dinala sa naturang bahay noong Disyembre 2024 at tinanggap daw ito ni DOJ Undersecretary Jojo Cadiz upang dalhin sa bahay ng Pangulo. Kung totoo ang mga salaysay na ito ni Congressman Tiangco, lumalabas lamang na may kamalayan o matagal nang alam ni Pangulong Marcos ang garapalang korupsyon. At para sa bupang detalye, bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Merong balita. Di umano, muntik madisgrasya dito si Bongbong Marcos. Ayan, pag-usapan natin. Bubuksan na sa publiko ang Bukana Bridge sa Davao City sa susunod na linggo. Ang tulay na ito ay parte ng Davao City Coast. Ang lintik, no? Ang ganda! Ay, alam mo, inaantay naming bridge? Yung Samal Bridge. Naku, maganda ron. Kahit kami pinapasyal doon, ng maraming salamat sa KOJC, sa SMNI. Dumadaan kami doon. Roro pa lang, saglit lang yon, pero ginagawa ng bridge. Pero bago tayo pumunta ron at habang inaabangan natin yon, eto muna tayo sa bridge na to, napakaganda. Ang tindi nito, malupit. Talong-talo talaga ang mga dito sa Metro Manila. Sige, tuloy. Coastal Bypass Road Project sa ilalim ng China Road and Bridge Corporation o CRBC. Ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. Ay, sa 15 nila bubuksan. Hindi importante kung kailan nyo bubuksan. Ang tanong, kailan niya na-conceptualize? Sinong gumawa niyan? China. Merong bagong tandem, si Bongbong at saka sa China. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Ayun, so yun ang ibig niya sabihin, gagawin na okay sa December 15 at matatapos sa 2027 all the way. So madaling salita, ang pinapalabas nito kanyang proyekto. Hindi man lang niya babanggitin dito, ito ay panahon pa ni Duterte. Proyekto po ito ni BP Sara. Excuse me po. Makikipag-deal ba ang China kay Bongbong? Hindi, totoo lang. Huwag nga tayong maglokohan. So ito hindi proyekto ni Bongbong.
Isipin mo, walang proyekto si Bongbong. Ha? Kasi ito'y credit grabber lang eh. Inaangkin niya nang dahil sa kanya. Kaya ito matatapos. Hindi, kahit wala ka, kahit hindi ka nabuhay sa Pilipinas, Bongbong Marcos, tapos yan. Ang punto dito, wala kang proyektong ganyan. Tapos bigla-bigla, sa Davao merong proyekto ka? Sa buong Pilipinas, wala kang ganyan eh. Sino maniniwala na kaisa-isa mong proyekto na ganyang kaganda, na bridge, na infrastructure, sa Davao mo pa gagawin? Naku, huwag tayo maglokohan. So, ang one and only project mo, sa Davao pa? Bongbong, talagang yung utak mo sunog na. Huwag nyo nga kaming niloloko, Bongbong Marcos. 2.1 billion peso project na ito mula sa Official Development Assistance Fund ng China ay may 4 na lanes at may haba na halos 500 kilometro. Yan o, 500 kilometro. 500 kilometers. Matindi yung proyekto na yan. Huwag na natin paglayo-layuin eh. Hindi po arok ni Bongbong Marcos yung ganyang klaseng proyekto. 500 kilometers na proyekto. Yung Ilocos Norte nga hindi nila maayos. Aayusin pa nila yung Davao. Huwag na tayong maglokohan. Hindi kayang abutin ng utak yan ng adik. Mula 1.5 oras, 20 to 25 minutes na lang kapag tatawid sa eastern and western coastal areas ng Davao City. Ang sarap magmotor dyan, ano? O kaya, yung hataw-hataw ka ng kotse dyan. Tinatayang nasa 14,000 vehicles din ang maaaring dumaan sa tulay araw-araw. Noong 2011, inanunsyo ng World Bank ang debarment ng China Communications Construction Company at 2011 pa. Kaya nga ang sinasabi nila, kaya ito ay proyekto ni Sara, wag nga tayong mag-ano-ano dyan. Di umano, yan ang sabi, 2011 pa. Okay? In short, hindi ito kay Bongbong Marcos. All the more, China pa. Ano, si Bongbong pro-China? designated successor ng contractor ng tulay na ito na CRBC. Base sa World Bank, road projects din ang pinagmulan ng debarment case ng kumpanya. Noon namang 2009, inanunsyo din ng World Bank ang debarment ng CRBC kasama ang 6 pang construction firms dahil sa bid rigging sa Philippine National Roads Improvement and Management Program. Hindi na nabigyan pa ng pondo ang CRBC mula sa World Bank ng mga taong ito. Umingay din ang CRBC na maging parte ng $15 billion investment projects na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino pumirma ng 15 billion kung magkano man yan? Si PRRD. Alam mo, meron kasi akong ganyang kaibigan. Alam ko makaka-relate kayo dito. Yung lahat na lang ng meron ako, aagawin. Oo, yung pati style gagawin. Nagkaroon na kayo ng kaibigan ganyan. Gagayahin lahat. Diba? Nakakaasar. Tapos, kunwari, una niyang idea. Lahat kukuhanin. Sabi ko nga, kunin nyo ng lahat sa akin. Huwag lang siya. Naging kanta. Joke lang po. Kasama ang China noong 2019. Kilalang baluarte ng mga Duterte ang Davao. Para sa agenda ay... Yan. Itong ano dito, ito Bongbong Marcos, itong sabi nila, okay, pinayuhan to si Bongbong Marcos. Di ano, umalis ka agad dyan sa Davao City. Bakit? Istrikto po sa adik dyan. Madidisgrasya ka dyan. Muntik na nga daw to madisgrasya dito. Kasi baka mamaya, ito nagpag-iingat tayo kasi sa lahat ng syudad sa Pilipinas, sensitive ang Davao sa adik. Delikado ka dyan. Baka mamaya merong naiwan sa bulsa, yung almusal mo. Baka naiwan mo, Bongbong Marcos, yung almusal mo, yung sabi ng kapatid mo na si Amy, iba yung almusal mo. Baka may naiwan dyan. Ayari ka. Madidisgrasya ka dyan. Oo. Kaya mag-iingat ka ng punta-punta sa Davao. Delikado. Medyo yung damit mo, papalaban mo ng maayos. Ang masama nito, ito. Baka may nalaglag na buhok. Yung Bongbong dyan. Maraming nag-aabang. Okay. Gustong-gustong kuhanin yung buhok nito si Bongbong Marcos. Kaya dapat, Bongbong, nagsombrero ka. Nagtingin-tingin ka ba sa paligid? Kung may nakita kang baka may sniper dyan. Mukha pa naman yung buhok mo naglalagas na. Delikado. Mapa-hair follicle ka dyan. Wag. Of all places in the Philippines, wag mong lolokohin ang Davao patungkol sa drugs. Delikado ka dyan. Ito po, next topic po. Ito po, tingnan natin. Ito yung pagdating ni Bongbong Marcos dyan sa Davao. Sinalubong siya. Talagang nagkagulo yung tao. Sinalubong siya. Alam mo, namimiss ko na yan, Yung sigaw ng puro Duterte. Isipin mo,
ikaw ang dumating, ang sigaw ng tao, Duterte. Baka mamaya si Sara pumunta ng Ilocos Norte, ang sigaw doon, Duterte rin. Diba? Huwag kang punta ng punta sa teritoryo, tapos ang dami mo namang gwardya. Hindi ka talaga gusto ng tao. Kung sa ibang lugar nga, papakita ko sa inyo mamaya, ayaw na ng taong bayan kay Bongbong Marcos sa Davao pa. O, tingnan mo. Ang sakit sa puso niya, no? Ang balita ko dito, marami daw dalang gwardiya si Bongbong Marcos. Marami rin siyang for his protection naman. Normal naman 'yun sa isang presidente. Balita ko marami rin siyang dalang barbero for the protection of the hair. Lang 'yon, nakabantay lang 'yon. Para kasi pag may nalagas na buhok, may nalaglag, kailangan pupulutin agad 'yon. Pupulutin nyo kahit malakas ang hangin ng helicopter, pupulutin agad ng barbero 'yon. Kakatiwala nila katiwala nila yung barbero ni Bongbong Marcos. Dahil sa lahat ng pinoproteksyonan ni Bongbong Marcos, more than proteksyonan niya yung asawa niya, mas pinoproteksyonan ni Bongbong Marcos yung buhok niya. Kasi delikado siya. Pag may isang balbas man lang nalagas, yari si Bongbong. Ako hindi, ito sabi, ito dyan sa Davao, na-experience namin dyan. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras, nakalimutan ko na. Pero maagang nightlife dyan. So dapat siguro si Bongbong Marcos wag na dyan magpagabi. Una nga, baka makuha yung buhok niya. Pangalawa, walang nightlife dyan. Baka dyan pa siyang pumarty-party. Ako yung nagpapayo lang naman, Bongbong Marcos, dahil baka yung routine yung ginagawa, baka mamaya dyan ka pa alam mo na, baka magganong-ganong ka pa dyan, mahuhuli ka talaga dyan. At saka bawal ang party dyan sa Davao hanggang madaling araw. If I'm not mistaken, ang mga bar dyan, sarado na ng 11 Kasi nag-ano kami dyan Nung huli, nagpasyal-pasyal kami dyan ni Jay. Ang aga nung last call. No, last call agad. Wala na yung wala nang drinks. Sasara na yung bar. So, hindi ko alam kung pumarty pa. Alam naman natin si Bongbong Marcos mahilig pumarty. Hindi natin alam kung pumarty pa. Sana kung may nanonood po tayo sa vlog ngayon ng mga taga Davao, ano pong balita ninyo? Si Bongbong ba ay pumarty pa dyan? Or baka gumanong-ganong pa yan dyan, umuwi ba siya agad? Pero yun nga, sabi ko nga, delikado siya dyan. Huwag niyang gagawin huwag ka na dyan mag-almusal. Okay? Huwag ka na dyan magpagabi kasi yung ginagawa mo sa gabi, delikado. Tapos huwag ka na rin magpaumaga kasi yung almusal mo medyo kakaiba. Bawal dyan sa Davao. Hindi po pwede. Dalhin mo na lang sa ibang syudad. Siguro sa Ilocos Norte, baka pwede yun. Pero sa Davao, bawal yan. Okay, next. Okay, from one addict to another addict. Di umano. Sabi ng atin nyo yan, sabi ng tita mo yan. And from one magna to another magna. Sige, pag-usapan natin ito mag-ama. Eto si Sandro, nagpa-imbestiga sa ICI. Pero tingnan nyo, niloloko talaga tayo nito mag-ama. Yung tatay, tinatarantado tayo dahil, kunwari, pinalalabas, proyekto niya yung bridge. Wala pong infrastructure si Bongbong Marcos. Mas lalong-lalo na sa Davao. Doon pa niya gagawin. Kaysa ipagpapagawa niya ng bridge, ilalagay niya na lang sa maleta, dadalhin niya sa Forbes Park. And after that, we don't know. Diba? Okay na. Kayo na mag-isip kung saan dadalhin yung pera. Ngayon, eto namang isang anak niya, lolokohin din tayo. Tingnan natin. Pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Gago. Sabog ka ba? Hindi ko alam. Titingnan nyo yung mata kung sabog to. Lahat na lang, pag nabubuking ang pagnanakaw nyo, distab. Yan ang style nila Pag nalalaman nyo pagdodroga nila, destabilization. Pag nalalaman nyo pagnanakaw nila, destabilization. Ang tanong, kaya nyo bang patunayan na hindi kayo addict at hindi kayo magnanakaw? Hindi naman kayo ready, wala naman kayong ginagawa kung hindi distab. Pinagsasabi nyo. Dagdag pa ni Representative Marcos, kusang loob siyang humarap sa komisyon para tumulong sa isinasagawa nitong investigasyon. I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. So, ibig sabihin, hindi daw siya iniimbestigahan. Siya tutulong. Una pa lang, doon pa lang
Tingnan mo to, niloloko talaga tayo. Kayong ICI, eto sasabihin ko na sa inyo, inutil kayo. Ano ba yung inutil? Walang silbi. Wala kayong purpose dyan. Hindi kayo nahihiya. Yung tataas ng posisyon nyo na achieve sa buhay ninyo. Pagdating sa dulo ng karir nyo, inutil kayo. Hindi daw siyang iniimbestigahan. Tutulong lang siya. So matapos na matanong si Kong Sandro ukol sa mga alegasyon laban sa kanya at sa kanyang tiyuhin na si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez, tila may patutsyada si Kong Sandro. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City. Nakalagay, nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Yun! Siya pa ang nagtanong, of all people, ikaw pa, tinan mong gago to. Gago, adik ka? Tinatanong niya, bakit naman ako maglalagay ng proyekto sa Davao? Alam naman natin sinong nakatira doon. Ikaw ang dapat naming tanungin. Bakit ka maglalagay ng proyekto doon? Di ba? Kasi, madali naman yan eh. Kung may nakalagay na insertion, di umano, sinabi, hindi ko kasi na-check na yung sinabi ni Saldi ko, yung ebidensya, kung saan-saan meron siyang insertion. Okay? Hindi ko nakita. Admittedly, hindi ko nakita, hindi ko na-check kung may Davao. Ngayon kung may Davao nga, ba't kami tatanungin mo, bakit ka naman maglalagay? Ikaw dapat tanungin namin. Kasi wag mong kakalimutan, ha? Kayong dalawang na magtsuhin, binansagang kayong pork barrel kings. Bakit yung allocation ng DPWH, kayong magtsuhin ng pinakamalaki? Ang liit ng populasyon ng distrito ninyo. Doon pa lang eh. Nakakagago na. Oh. Tapos, ang laki ng insertions nyo. Bakit hindi mo patunayan doon sa nilabas na insertion? Meron namang record dyan ng kamera. Bakit hindi nyo patunayan kung saan napunta yung proyekto na yun? Kesa i-deny nyo ng i-deny, ba't kayo nag-insert? Naka-record naman kung kaninong request yung insertion na yun eh. Oh, di ba? Talaga niloloko tayo na itong mga to. Corina, nauna na rin nagpahiwatig kanina ang presidential son na bagamat nag-request siya at pinagbigyan yung kanyang request for an executive session, ay handa raw siya at binigay niya ang kanyang full consent to the ICI na isa publiko yung kanyang testimonya na na-record kanina during that executive session. Yan ay kung hindi makikita ng ICI na makakasagabal ang mga sinabi ng anak ng Pangulo sa kanilang investigasyon. Inaabangan pa rin natin sa ngayon, Corina, kung sino ang mga nakaschedule na lalabas bukas dito sa ICI at kung sila ay magre-request din ng sarili nilang executive session o ipala-livestream ang kanilang mga testimonya. Corina. So handa na siguro, Paolo, ang ICI na halos lahat na siguro ng susunod mula sa Congress. Ang etong sinabi, okay? Handa daw nagpa-imbestiga ito si Sandro sa ICI. Pero nag-request ng executive session. Okay? Mamaya i-discuss natin. Hihimayin natin isa-isa. Kahapon hanggang kay Presidential son Sandro Marcos today na ito ay hindi magiging live. So kumbaga hindi rin makukuha ng publiko yung kanilang hinihingi na transparency. Na para bang tila nag-aabang tayo dito, Corina, kung sino ang mga mambabatas o di kaya resource person na willing na magpa-livestream ng kanilang mga testimonya dito. Kasi inaantay din natin minsan on the day itself, nalalaman na lamang kung papayagan ba yung kanilang request for an executive session o di kaya sila magsasa publiko ng kanilang testimonya. But just the same, ay nakahanda naman yung body ng ICI, maging kaming mga nagko-cover dito o ukol sa mga posibleng mangyari. Si Congressman Roman Romulo ay mayroong sinabing dahilan kung bakit siya humihingi ng executive session. Dahil daw baka ang kanyang mga isistiwalat ay magiging banta sa kanyang buhay. Si Presidential son Sandro Marcos naman ay meron bang binigay na dahilan? Wala naman siyang ibinibigay so far na dahilan at hindi rin natin natanong kanina kung ano ba yung kanyang reason bakit initially he wanted to have an executive session. Pag-usapan natin. Nagpunta dyan si ng kusang loob. According to Sandro. Tingnan nyo kung paano drama tong ginagawa nila. So sabi niya, executive session tayo. Siya nag-request. Okay? Ito namang ICI, tanga rin. Tinanggap. Di ba? Okay. Tapos, sasabihin nila, pagkatapos ng executive session, yung executive session sila lang mag-uusap. So, hindi live. Supposedly live yan eh. Ngayon, pagkatapos ng investigasyon, bigla mong sasabihin, kung hindi ito makakasagabal sa pag-iimbestiga ng ICI, pwede niyong sabihin kung ano na pag-usapan natin sa executive session. Tingnan mo itong plastic na ito. Mana doon sa tatay niya. Yung tatay niya, credit grabber doon sa bridge. Ito naman, ang pinapalabas niya, matino siya. Nagmamagandang loob pa siya. O okay lang.
Ilabas ninyo kung ano napag-usapan sa executive session. Tanga. Puro mga tuta ng ama mo yan eh. Nag-executive kayo, kunwari inimbestigahan ka, tapos maglalabas na lang sila kung ano napag-usapan sa executive session. So ano mangyayari doon? Malinis ka. Di ba? Oh, hindi pa niloloko yun. Bakit in the first place, hindi na lang inilive? Yan ang problema dito sa ICI na ito. Executive session pa kayo. Kaya walang naniniwala sa inyo, mga inutil kayo sa ICI. Inutil kayo. Tanggapin nyo yun, yun ang katotohanan. Magpapa-executive session tapos kunwari gusto mo ilabas at publiko yung napag-usapan. Tingnan mong loko-loko to. Talagang itong mag-ama, talagang niloloko tayo mga Pilipino. Ganyan po kababa ang tingin nila sa atin. O, pustahan tayo. Bakit hindi ka magpa-imbestiga sa Blue Ribbon? Doon ka mag-request ng executive session. Kasi doon pa lang sa request mo ng executive session, mababara ka na. Kahit maraming tuta na senador, marami rin maninindigan doon, makukwestiyon kang talaga ron. Hindi katulad dyan sa ICI na yan, wala namang boto yan eh. Hindi naman nilagay ng taong bayan yan dyan. Nilagay yan ng tatay mo dyan. Pasahuran ng tatay mo yan. Huwag nga kami. Hindi kami adik katulad ninyo, huwag nyo kaming niloloko. We are not stupid. Tigil-tigilan nyo yung drama nyong ganyan. Kusang loob, magpapa-imbestiga. Ikaw pa ang malinis. Nagkusa kang loob na nagpa-imbestiga at okay lang ilabas sa'yo after mo magpa-executive session. Malay namin kung anong pinag-usapan nyo ron. Malay nyo, drugs yung pinag-usapan nyo. Hindi po tayo nag-ano, but anything goes there. Anong gusto mo pag sinabi ng ICI, malinis ka, maniwala na lang? Dahil sinabi ng 3 tao na walang nakarinig, ang buong Pilipinas, maniwala na lang? Na yung 3 tao na yun, tinayo ng tatay mo? Hindi ka ba naman loko-loko? Hindi sana. Lahat live na. Kayo ICI, wag na kayo mag-imbestiga kung executive session lang. Tapusin nyo na, alisin nyo na yan. Pero ang nakakagulat doon ay tila after nung request nga niya for an executive session ay tila biglang naging willing siya. Kumbaga nag-ibang ihip ng hangin at sinabi niya bigla na sige, kung walang hindi naman ma-jeopardize ang investigation ng ICI, edi go, ipalabas natin sa publiko ang aking naging testimonya. So that's a little bit of something na inaalam din natin, and we will probably ask from the ICI officers here kung bakit nga ba nauwi sa ganun na for initially executive and then biglang willing. You know, ultimo bilyonaryo, Duda. Duda sa kagaguhan nitong adik na to. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Gusto ilabas kung ano na imbestigahan sa kanya. Pagkatapos na sila lang nag-uusap, hindi sinali publiko. Ay, nako kayo. Huwag nyo kaming pinagloloko dahil sa totoo lang, adik lang maniniwala sa inyo. Ewan. Teka muna, ano na nangyari dito sa aking sige, tuloy tayo. Next po. Ito po, tingnan natin, ha. Sabi dito, ICI in ICU. Nagdedelikado na ang ICI. Azurin reportedly mulls resignation after Babe Singson exit. Pagkatapos si Singson, si Azurin naman magre-resign. Alam mo, tama lang yan. Iwanan nyo na yung ICI na yan kasi sa totoo, masisira kayo dyan. Ha? Isipin mo, yung sinabi ko, after nyo, sa dulo ng inyong career, ang tatapos sa career ninyo, ang maaalala ng tao, ikaw ay naging member o isa ka sa nag-imbestiga sa ICI. Basang-basa. Sirang-sira po ang imahe ng ICI. Wala pong naniniwala dyan. Even yung mga pinklawan, hindi sila naniniwala dyan. Kunwari lang naniniwala sila. Kasi nga, kinakain nila yung tayo ni Bongbong Marcos. Di ba? Para na lang hindi sumama sa publiko at makalaban nilang Duterte. Pero wala talagang naniniwala dyan. Tapusin nyo na yung ICI na yan kasi pag nag-resign ka dyan, nag-resign na rin si Azurin, wala nang maiiwan. Makapal na lang talaga ang mukha ng tatanggap. Kung sino mang tatanggap na papalit sa inyo. Dahil talagang yan po ay panloloko sa taong bayan. Yang ICI ay insulto sa taong bayan. Magpapagamit ba kayo sa magnanakaw? Ako kung nagpapagamit tayo sa magnanakaw, mas masahol pa tayo sa magnanakaw. Wag po tayong pagamit. Kung wala naman talagang silbi ang ICI, tapusin nyo na. Pwede namang imbestigahan yan sa Blue Ribbon
Hayaan na lang natin yung binoto ng taong bayan. Hayaan na lang natin yung nasa konstitusyon, yung nasa batas. Yun na lang. Di ba? Imbestigahan ng Senado, imbestigahan ng House. Anyway, you on live eh. Di ba? So, ma-inform ang taong bayan. Huwag kayong magpagamit sa misinformation na planong gawin ng administrasyong ito. So, salute sa'yo. Ha? Kung ikaw ay magre-resign. Pero wag mo nang pagtagalin. Kasi the more mong pagtagalin, may nagagamit kayo ng magnanakaw. Next topic po. Ito po, pag-usapan natin ha. Itong nilabas ng ABS. Actually, binalita to ng ABS-CBN, pero ito ay COA report. Okay? Ang sabi ng COA reports OPs 494.8 million. Almost half a billion. Kalahating bilyon, hindi po milyon. Kalahating bilyon disallowance balance. Babasahin natin. The Office of the President recorded a half a billion peso balance in audit disallowances for 2024 according to the Commission on Audit. Ayan. Wala kayong planong imbestigahan to? Ano ibig sabihin ng disallowance? Ito sa salitang Tagalog na lang, pasimplihin natin in layman's term. Ha? Ito ay nawawala or nadispalko or hindi approve ang pagkagamit. Hindi nagamit sa maayos kalahating bilyon. Isipin ninyo, sinisilip ninyo yung 150 million na confidential funds ni VP Sara. Itong Office of the President, may kalahating bilyon noong 2024. Anomalyang kung saan ginastos yan. Hindi natin alam kung pinabili ng marijuana, ng cocaine. Hindi na natin alam kung saan nadala yan. Kung yan ba ay ghost para. Ewan ko kung saan nila dinala yan. Basta according to COA, disallowance po ito. Maanomalya. Simpleng ganun. Ha? Hindi aprobado. Oh. Ito ba'y kayang paliwanag ni Bongbong Marcos? Pinklawan, asan kayo? Sisilipin nyo pa rin? Doon pa rin tayo sa Dolomite? Doon pa rin tayo sa confidential funds? Doon pa rin tayo kay Pulong? Tinatarantado talaga tayo ng itong mga to. Kalahating bilyon, no? Inutil ba kayo din pinklawan? Kaya galit na galit talaga ako sa pinklawan. Kasi pakinggan mo yung vloggers nila. They are concerned. Paano matatanggal si Sara? Ang sabi, pag hindi alam mo may narinig akong vlogger, talagang grabe. Ang sabi niya, pag maghihiwalay ang pula at dilaw, siguradong mananalo si Sara. So dapat talaga magsama ang pula at dilaw. Unless daw mapatanggal sa impeachment si VP Sara. Ganyan na po kababaw yung vloggers nila. Ganyan na po pinag-uusapan ng kanilang mga political analyst daw. Yung isa pa nga ata, dating speaker, hindi ko malaman kung ano yun. Dating kalbo, hindi ko alam. Basta yun ang kanila. Ang usapin nila dapat magsama-sama ang pula at dilaw. Hindi nila pinag-uusapan yung mga ganitong nawawala. Ang pinag-uusapan, paano tatalunin si Sara? They are concerned, not on the Filipino people. But paano matatanggal si Sara? Kaya importante raw, ma-impeach si VP Sara. Kaya magkakaroon ng impeachment sa Sara sa February. Garantisado yan kasi nga yan na nga ang pinagpaplanuhan nila. At hindi, no? Kasi tapos na yung 1-year bar rule. So, nakalipas na yon kahit na sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yon, pwede pa rin sila. Nasa batas na nga naman, no? So, sa February, pwede sila magsampa ulit. Ang tanong dyan, nabuking na yung pagkuha ni Bongbong Marcos, nung pamilya nila at si Tambaluslos, yung pera. Ngayon, anong ipambabayad nyo sa congressman ngayon para pumirma sa impeachment ni VP Sara? Ako yung may narinig, ha? Ito yung narinig ko lang. Kayo ang humusga kung totoo to. Pero papatunayan ko sa inyo mangyayari to. Dahil lahat ng sinabi ko nangyayari. This is from a reliable person. Marami na daw gustong bumitaw kay Tambi. Inaantay na lang kung tatanggapin sila sa kampo ni Sara. Yun na lang. Hindi natin alam, paplanuhin nilang matuloy yung impeachment, pero baka hindi magsipirma. Lalo't wala ng budget eh. Di ba? Si Chanco mismo sinabi, lahat ng nagpirma dyan, may budget. Eh saan kukuha ngayon si Tamba na booking? Diba? Yan po ang pinupunto natin. Anong pag-uusapan natin hanggang February? Paano sasampahan ng impeachment? Ha? Mga pinklawan. Yan na pag-uusapan natin. Hindi itong nawawalang kalahating bilyon.
Yan ang papuputukin nyo sa media? Animal kayo? Yung mga vlogger nila? Tactical alliance. Tawag pa kayong tactical alliance. In Tagalog, kain puwet. Ay kain tae. Wala kayong mga pinanindigan, mga bakla kayo. Dahil hindi nyo kayang talunin si Sara, pipikit nyo na lang ang mata nyo rito. Hindi biro ito. Kung nanggagalaiti kayo sa 150 million ni BP Sara, ito 494. Asan yan? Di ba? Bakit hindi kaya imbestigahan to ng ombudsman? Bakit hindi kaya imbestigahan to sa Blue Ribbon? Diba? ICI kaya? Ba't di rin kaya imbestigahan to? Pero higit sa lahat yung ombudsman eh. No. Wala kayo. Mga inutil kayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.